Dapat ding alamin kung ang inyong lugar ay nakalagay sa public storm warning signal. Kung kayo ay nakatira malapit sa dagat, dapat umantabay kung mayroong storm surge warning. Maaari ding bisitahin ng Project NOAA sa noaa.dost.gov.ph para sa patuloy na pagmumonitor kung gaano katagal mananatili ang bagyo sa bansa, kung gaano kalakas ang maaaring ibuhos ng ulan, at pagtaas ng tubig sa mga ilog sa inyong mga lugar. Sa ganitong paraan ay maaaring makapaghanda sa mga dapat at di dapat gawin sa paparating na ulan o bagyo. Alam niyo ba kung bakit kailangan na inaalam natin ang mga bagay na may kinalaman sa ulan, bagyo at baha? Ang pagbaha ang isa sa mga pinakamadalas na sanhi ng kalamidad sa Pilipinas. Ito ay kadalasang nagaganap dahil sa pag-apaw ng iba't ibang anyong tubig, tulad ng dagat, ilog, lawa, sapa, at iba pa papunta sa mga mabababang lugar. Dahil sa geographical na lokasyon ng bansa, ay madalas itong tinatamaan ng bagyo na pangunahing sanhi ng pagbaha. Ngunit alam niyo rin ba na ang Pilipinas ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagbaha? May iba't ibang uri ng pagbaha. Una ay ang river flooding o ang pag-apaw ng mga ilog, kung saan ang mga sobrang tubig ay napupunta sa mas mababang lugar na kadalasang tinitirhan ng mga tao. Pangalawa ay ang flash flooding. Ito ay panandaliang kaganapan lamang kung saan ang level ng tubig ay biglaang tumataas at may dalang mga putik at mga bato. Ang ganitong uri ng pagbaha ay mabilis ding humuhupa. Pangatlo ay ang sheet flooding. Ang sheet flooding ay malakihang pagbaha na tumatama sa malaking bahagi ng kalupaan at nagdadala ng tubig sa mas maraming tahanan. Ito ay hindi mabilis na humuhupa. Pang-apat ay ang urban flooding. Ito ay nagaganap sa mga syudad kung saan ang daloy ng tubig na dala ng ulan ay hindi kinakaya ng drainage system at umaapaw papunta sa mga kabahayan. Ang lima ay ang coastal flooding. Ang pagbahang ito ay nagaganap sa mga baybaying dagat o lawa at sumisira sa tahanan ng mga taong nakatira malapit sa baybay dagat. Ang sanhi ng mga pagbahang ito ay maaaring natural o gawa ng tao. May tatlong natural na sanhi ang pagbaha. Ang mga ito ay: una, ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan. Kasunod naman na yung storm surge o ang malaking pag-alo na dinadala ng malakas na hangin mula sa dagat dala ng malakas na bagyo. Ang storm surge ang isa sa mga pinakadelikadong sanhi ng pagbaha. Ito ay nagaganap sa sandaling panahon lamang, ngunit maaaring kumitil ng buhay ng napakaraming tao at sumira ng halos maraming tahanan. Storm surge ang naging sanhi ng nakakalungkot na trahedyang nangyari sa Tacloban at Leyte nito lamang Nobyembre 2013 dahil sa bagyong Yolanda. Pangatlo ay ang high tide o ang pagtaas ng level ng tubig sa dagat na kadalasang nagre-resulta sa pag-apaw ng mga dagat, ilog, at iba pang daluyan ng anyong tubig. Mayroon namang mga sanhi ng pagbaha na gawa ng tao at ang mga ito ay ang pagbigay ng mga dam at dike. Ang mga dam at dike ang pumipigil ng natural na pag-agos ng tubig sa dagat at mga ilog sapagkat ito ay ginagawang imbakan ng tubig na ginagamit ng mga mamamayan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang pagkasira ng pundasyon ng mga dam at dike ang nagiging sanhi ng malawakang pagbaha sa mga lugar na malapit dito. Ang mga baradong kanal at hindi maayos na drainage system ay kadalasang resulta ng mga hindi pa tapos na gawain sa daanan at maling pamamaraan ng mga tao sa pagtatapon ng basura kung saan-saan na lang. Nakakadagdag rin ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga syudad na nagpapasikip ng mga daluyan ng tubig at nagpapahirap ng paglabas nito patungo sa mga ilog at dagat.